Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maglalagay ako ng Hukayan. hukayan ko at lalagay ko ng pataba. At pag hindi po nagbunga sa isang taon yan, saka na natin putulin. Kaya yun po ang sabi ko sa inyo, Father. Sinabi ko nga kanina. Ang tagapag-alaga doon ay tinatayuan ni present natin Panginoon. Kaya nga, ang Diyos, He is the God of second chances. I claim you as my choice. Be still and know I'm here. I am hope for all who are hopeless. I am my eyes for all who long to see. You are mine. Mga kapatid, ito po ang pamagat natin sa linggo ito, the third Sunday of Lent ng Kwaresma. You are mine. Digo, napakaganda po dahil ang ating ibanghilyo ngayon ay napakaugnay na ugnay sa You are mine, sa isang kwento ni Jesus tungkol sa puno ng igos. Sabi ng may-ari ng ubasan na puputulin na lang yan, 3 taon na akong papunta-punta dito, wala akong nakitang bunga, wala akong nakitang prutas. Putulo nila yan, sagabal lang yan dito, nakakasikip lang. Ngunit sa Panginoong Diyos, sinasabi na, no, hindi po. Bigyan niyo ng pagkakataon. Alagaan ko po. So, ito masasabi natin, because you are mine. Sa akin ka. Akong nag-alaga sa'yo. Akong nakakaalam sa'yo. Again, ito ang ating napiling pamagat. You are mine. Siguro sa atin din po, masasabi natin, because tayo ay sa Kanya, tayo yung mga anak ng Diyos, masasabi natin, wow, Panginoon, salamat, kiniklaim mo, kahit sino ako, kiniklaim mo na ako ay yung anak, kami sa inyo. At mga kapatid, sa atin pong lahat, walang sawang pasalamat sa inyo, na walang sawang naging bahagi, nagbabahagi, nagla-like, nagkukomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection sa aking Facebook account, sa 2 Facebook account ko po. At ganoon din po sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyong lahat. At napakaganda po, napaka-bless ko rin po. Nandito tayo ngayon sa Camarines Norte, sa San Vicente. Isang pagkakataon na talagang isa divine intervention na nagpunta ako dito ngayon for a day lamang. Ngunit sabi ko, wow, isang pagkakataon din po ito na yun, maging kabahagi natin ngayon sa ating pagnilay-nilay sa third Sunday of Lent. Ang ating kapatid, hinahangaan ko po dahil hindi lamang siya isang haligi ng prex dito sa aming bayan ng San Vicente. Talagang nagiging ehemplo sa paghikayat ng ating mga kabataan, mga kakapatid natin dito, kung paano mamulat na sa sinasabi ni Jesus, you are mine, ikaw sa akin. Namulat sila na sila ay galing sa Diyos. Namulat sila na mahal sila ng Diyos. At sa pamagitan niya ng Prex Seminar, at ilang years kaming naglalakbay habang ako ay na-assign dito for almost 9 years. At sila ang naglalakbay sa akin, talagang nag-guide sa akin kung paano mas mapapalalim yung ating paglilingkod sa ating mga kapatid. At hindi lamang yan, kundi talagang napaka-active din po sa Couples for Christ. At hindi lang po yan, hindi po sapat yun dahil naging minister, naging apostolis, at yan aking presensya dito sa San Vicente, sa Camarines Norte, ay naging saksi po ako kung paano naging instrumento sa akin, nag-inspire sa akin itong si Kuya Rumi. Kung hindi lang po siya, kundi si Ate Amy din, mga kanyang may bahay, at kabahagi ako sa kanilang 50th wedding anniversary, sa golden anniversary na. So talagang itinuturing ko po ito na aking papa, aking mga magulang. Ngayon, i-welcome po natin, walang iba kundi ating kapatid, ating kaibigan, ating tatay sa pananampalataya, si Kuya Romirala. Welcome, Kuya Rom. Gandang araw po, Father.
maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin ngayong araw. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa The Gospel ni Father, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay sa Kanya at magandang araw po sa inyong lahat. Napili ninyong dalawin at makibahagi sa inyong programa. Kuya Rom, salamat po. Napakaganda din talaga dahil yun nga, bilang ako'y nagiging kabahagi ng bayan ng San Vicente, may natanggap na ako nung una na isang kasunduan na nagiging adopted child of San Vicente. I was surprised. Siya nga po, nagiging, naalala ko yun. Adopted son. Sa adopted son. Adopted son of San Vicente. Yung piyesta yun, na surprise ako, na pinapatawag ako. At talagang yung puso ko ay talagang lumulok sa tuwa, no? At hindi tinitingnan ko yung talagang pagkakataon ang yung yung award na yun, kundi nang nakita ko doon yung mga tao, lalong-lalo na yung naging kabahagi sa aking buhay, sa aking pag-ministeryo dito sa bayan. Masabi ko nga, pero hindi man lang talaga ako naglingkod doon, kundi nakikita ko yung inspirasyon ng aking mga kapatid na talagang nag-guide sa akin na talaga yung paging anak ko dito, dahil nandyan yung mga tatay, yung mga nanay sa ating espiritual na buhay na talagang hikayat din po sa akin kung paano talaga maglilingkod, no? At yan din po ay nakikita, lalong-lalo na sa inyong paglilingkod. That's why ang una nating bigyan ng pagpapahalaga sa pagbabagian dito kay Rom, yung you are mine. No? Ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Sabi ni Lord, ikaw ay akin. Oo, napakaganda Kuya Rom, siguro, liyan man din po talaga nakikita ko Kuya Rom, kung bakit patuloy kayong naglilingkod kahit anumang mga hamon sa buhay, sa ating simbahan. Yun nga, asam na asam na kayo na mabalik ulit natin yung prex dito. Marami pong nananabik. Marami naghihintay kung kailan daw ay re-revive ang prex sa San Vicente. Ang prex po ay matagal na rin nawala dito sa atin. Siguro mga 3 taon. Huling batches, ang pumapasok na lang ay mga kabataan na lang. Na below 18 years old. Alam mo Kuya Rom, sa isang simbahan na ako din po ay naging speaker doon sa prex, no? Ganun din po, may sila may youth prex seminar na sila. Yes. It's Corinthians. Kasi ang experience natin, ang karanasan natin nung una dito, naging karanasan din nila. So ang ginagawa nila, dahil kumukunti na yung mga nakakatanda, yung mga may edad na pumapasok. So binibigyan nila ngayon ng pagkakataon, binibigyan nila ng time talaga para ma-welcome itong mga kabataang ito. Yeah. Oo. At dito nga, sinabi ko nga Kuya Rom na sa inyong paglilingkod, hindi kayo napapagod, hindi kayo kita ninyo ang Diyos na you are mine. At napakaganda Kuya Rom dahil yun nga sa you are mine, sinasabi nga dito, I claim you as my choice. I claim you as my choice na walang pumupilit, walang nagpupursa sa Panginoong Diyos na tayo maging sa Kanya. Wala po, dahil yun nga is a choice. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I'm here. I am hope for all who are hopeless. But sinasabi niya, I love you and you are mine. I love you and you're mine. Oo. Ganyan po ang Diyos.
Ang Diyos po natin ay Diyos ng second chances. Wow. Our God is a God of second chances. Kaya lahat po ng kanyang nilalang ay kanyang binibigyan ng pagkakataon. Kung ikaw man ay nagkasala, naghihintay pa rin siya. Ikaw ay lumapit sa kanya. Kaya, kasi nga, lahat tayo naman ay galing sa kanya eh. Lahat po tayo galing sa kanya. Kaya, inaasahan ng Diyos na tayo ibabalik sa kanya ng buong buo. Oh. Kaya nga, ang sabi baga po niya ay, ang inyong ama ay banal, kung kaya't dapat kayo ay magpakabanal na rin. You have to be perfect as your Heavenly Father is perfect. Yes, yan po. Yan ang iniintay sa atin ng ating Panginoon. Alam mo kayo, napakaganda yung sinasabi mo na kung sa Tagalog mo na ito, sinasabi natin ang isang Diyos ay nagbigay pa ng isang pagkakataon. Yes, our God is a God of second chances. Second chances. So, napakaganda dahil kung makikita natin, yun man talaga sa preach din, di ba? Galing tayo sa Kanya, sa anumang pagkakataon, anumang mga dahilan, medyo nanglalamig tayo. Medyo tumatalikod tayo sa Kanya. Ngunit, makikita natin sa preach, hinikayat natin na sandali muna. Ang Diyos ay palaging nabibigay sa atin ng pagkakataon. Para bagang ginagamit tayo ng Diyos sa instrumento para mamulat tayo. Sa isang Diyos nagbigay ng pagkakataon at hindi napapagod ang Diyos na magbigay sa atin ng pagkakataon. Totoo po yan, Father. Doon sa mga nakalipas na yung panahon na ang Prex ay aktibo pa sa San Vicente. Nandiyan pa kayo, nandiyan pa si Father Aljon hanggang sa magpalit ng parish priest. Ibang-iba po ang makikita mo sa bayan ng San Vicente. Kasi dumadami yung mga kapatid. Ang tawagan ay ate, ang tawagan ay kuya. Walang sinisino. Maging matanda man, maging bata. Kuya, ate, lahat. Di ba nga po, maganda? Ang maganda pa doon, Kuya Ro. Siguro ito din po yung talagang mensahe ng Diyos that you are mine. Pag you are mine, kahit sino ka man, bata o matanda ka man. Walang sinisino. Anong partido mo sa politika? Yan po. Anong partido mo sa politika? Talagang you are mine. Ate, kuya ka. Di ba? Yun ang na-appreciate ko eh. Na-appreciate ko kasi yun nga ang mga participants natin ng una. May mayor sa isang party, may isang mayor din sa isang party, vice mayors, vice president. Naglalaban sa politika, pero ang ganda, magkapatid sa Prex. At nandoon ang ang kuya ang tawagan. Nandoon ang suporta nila pag tuwing tayo nagkakaroon ng Prex. Pag tayo ay nagkakameron ng Prex seminar, andyan po ang tulong nila. Ay sabi mo lang, dadating na ang tulong. At makikita natin, bukas po sila sa pagtulong. Na ang simbahan pala ang ating state, no, ang ating gobyerno ay hindi pa na magkahiwalay. Dahil ang pinaglingkuran natin, yung kapwa lang naman natin. Tama po. No, di ba? Naglilingkod tayo na ang simbahan natin ay talagang walang pili-pili. Ang paglilingkod din po ng ating mga kapatid sa gobyerno ay yun man talaga ang pinaka-adhikain na maglingkod na walang pinipili din po. Diba? At ito yung pangalawang nating bibigyan ng pansin, Kuya Rom, dahil sa bahagi ng ating Ebanghelyo ngayon sa unang parte, dahil sinasabi doon ay may mga Galileans na pinapapatay ni Pilato na nag-alay, naghahandog, no? At sabi ni Jesus, akala ba ninyo na itong mga taong ito ay mas makasalanan kaysa inyo? Yung mga pinapatay po. Yung mga pinapatay, sabi ni Jesus, no, hindi po, hindi. Yung mga tao na nadaganan ng turi ng siloy, ano, yung mga taong yung manggagawa, akala ba ninyo na sila ay makasalanan, mas makasalanan kaysa inyo? Sabi ni Jesus, kung hindi kayo magbago, sa isang awitin niya, come and rest in me. Kung hindi kayo magbago, hindi kayo lumalapit, nandiyan ang pagmamahal ko. Ako naghahanap sa inyo. Ngunit pag hindi kayo tumutugon sa aking pagmamahal sa inyo, talagang ganito din po ang maranasan.
Pero ang mentality doon din sa ating mga kapatid kasi Kuya Rom, nandoon yung mentality na na pag ikaw ay na-aksidente, kagaya for example, Kita ang judgmental, Father. Judgmental, no? Nangyari ngayon sa Ukraine at saka Russia, sa Israel at doon sa Gaza, no? Sabihin natin mga kapatid, buti na sa kanila yan, mga kasalanan yan. Diba, no? At para bagang sa atin, nagmamalinis tayo na ako magaling ako lang ang ako ang perfecto ako. Buti sa kanila yan, dahil ako ay hindi ako makasalanan, no? Ngunit, again, kung makikita natin, tayo man talagang lahat, no? Lahat naman po tayo lang makasalanan. Yung mga santo nga natin, no? Mga santo na Mga santo na natin galing sa, hindi naman talaga sila nagsimula na santo na. Kasalanan din sila noong una. Kaya lang, ang importante din yung pagbabago. Yung pagsisikap na Yung magbago pagsisikap na talaga. nagbago. Oo. Kaya laging santo. Kagaya Ganon din po lang lahat ng ang iniintay sa atin ng Panginoon ay ganon eh. Kung ikaw ay makasalanan, magsisi ka at huwag mo nang ulitin yung kasalanan na yun. Talikdan mo na, magbago buhay ka na. At sumunod ka sa akin. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Talikdan mo yung iyong kasalanan, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. At napakaganda yung na yun yung sinasabi ng ating Paiso Kristo na pag hindi ka magbago, paalala sa ating lahat kasi ito Lenten season, nung nagsimula tayo sa Ash Wednesday, sinasabi doon, galing ka sa sabo ka rin babalik. Paalala sa atin na hindi tayo perfecto, hindi tayo mananatili dito sa mundong ito. Kung may perfecto man, walang iba kundi ang pagmamahala ng Diyos. Ang manatili man, hindi ang pagmamahal naman ng Diyos. Ngunit, yung ating pakipagrelasyon sa Kanya ay mananatilig din yun. Yung pagkapit natin sa Kanya, ito ang naging susi natin kung paano tayo makapasok sa karik ng Diyos. Yung sinasabi mo nga, nung nagbabahagian tayo kanina na yung kay Lazaro at yung isang mayaman, yung pakipagrelasyon ang naging daan ni Lazaro. Yung relationship sa iba. Oo, sa iba. Sa iyong kapwa. Sa iyong kapwa. Yung sinasabi baga natin, yung corporal work of mercy. Yes. Oo. So, napakaganda. At ang napakaganda po din pag-usapan natin, Kuya Rom, yung sa isang puno ng igos. No? Dahil makikita natin, wow, napakatindi ang pagmamahal ng Diyos. Walang kahintulad ang pagmamahal ng Diyos. Dahil yung may-ari ng ubasan, napapagod na nga siya. No? Kita niya na 3 taon na siyang pabalik-balik, wala naman siya nakikita ang bunga. Kaya nga, sinabi niya doon sa kanyang tagapag-alaga na mabuti pa nito, putulin mo na. At wala naman ako nakikitang pakinabang dito. At sabi naman nung tagapag-alaga, ay hintay mo na po. Gagawin kong maglalagay ako ng hukayan ko at lalagay ko ng pataba. At pag hindi po nagbunga, sa 1 taon yan, saka na natin putulin. Kaya yung po ang sabi ko sa inyo, Father. Sinabi ko kanina, ang tagapag-alaga doon ay tinatayuan siguro nire-represent ng ating Panginoon. Ano po? Oo. Kaya nga, ang Diyos is the God of second chances. At bigyan natin ng pagkakataon. Yan sinasabi ng Panginoon. Pagkakataon. Magbabago yan. Magbabago. Hintayin po natin na magbago. At kung titingnan pa natin yung Kuya Rom, na may mga kapatid talaga tayo na minsan, dalaga sa kanilang mga anak. Nagkakasala yung kanilang anak, binibilangan, nagkakasala ka kahapon, nagkakasala ka kanina, nagkakasala ka nung isang linggo, palagi ka na lang, black sheep ka na sa pamilya, no? Buti pa sa'yo, alis ka na, huwag ka na dito, disturbo ka lang dito, no? Meron talagang ganyan. Oo, di ba? Tinatakwil na. Tinatakwil na. Kinalilimutan ng siya anak din. Dito sa San Vicente, Kuya Rom, naalala ko yung isang kwento, no? Ayoko nang banggitin yung nanay, Sabi niya, alam mo, Father, may isang anak akong sinasabi ng aming pamilya na black sheep. Yung mga kapatid niya nagtatrabaho sa ibang bansa,
tinutulungan siya na papaaralin at papaaralin. Yeah. Ngunit yung pera daw na tinutulong ay winawaldas lang Ah. at hindi pa rin natatapos sa pag-aral. Yung mga kapatid ngayon, nung nalaman nila na ganun pa rin ang nangyari, wag na. Tigil na kami dyan. Wala nang pag-asa yung anak mo mama. Sinabihan yung mama na ititigil na yung at pabayaan na yung anak niya. Sabi ng mama, hindi ko. Mas nangangailangan siya ng pagmamahal. Yes. Dahil ang isang taong napariwala, isa po talagang kailangan niya. Pag hindi naramdaman, niya na may nagmamahal sa kanya. At ibuhos natin yung pagmamahal. Napakaganda, napakatindi yung ng pagmamahal ng isang mama. Yung pag-unawa niya. Naintindihan niya, lalo na yung nararamdaman ng isang ina. Oo. Ganon din po ang nararamdaman ng ating Panginoon. Sabihin niya, may nawawala akong isa sa aking kawan. Oo. Yun ang dapat kong hanapin. Iiwan ko itong 99 na ito o hanapin ko yung nawawalang isa. Oo, nang ganda. So, kaya nga po, yun, kailangan ng pagmamahal. Pagmamahal. Dahil, yung ang sinasabi mo kanina doon sa punong Igos, sabi ng tagapag-alaga, na hukayan ko po, alagaan ko po, lalagyan ko po ng pataba. Yes. Yung pataba Yun. na yun. Pagmamahal yun. Yun ang pagmamahal. Baka ito, napabayaan lang ito. Yung pagmamahal. Napabayaan lang ito. Kailangan lang yung pagmamahal. Kasi isang tao talaga, naniniwala po, pero sumulat sa po, naramdaman niya na yung pagmamahal ng kanyang mga magulang. Yes. Naramdaman ng mga niya, yung mga nakapaligid sa kanyang mamahal sa kanya. Alam po na Magbabago yun. oo, magbabago. Magbabago. Ipilit magbabago. Ang tanging makapagbabago sa tao, hindi yung sinasabi mo kanina na yung judgmental, na mas lalong napariwala yung tao. Pero pag nandoon yung pagtanggap at pagmamahal na maramdaman niya, yung pataba, yung paghuhukay ng mga, titanggalin yung mga bato na nakadisturbo sa kanya. Alaga. Sigurado ako na yung Tama ba po yung sabi ni San Pablo sa unang Korinto? Chapter 10. With my faith, hope, and love remains. But the most that would remain is love. ay now Is love. yun lang talaga. Yan ang talagang kailangan ng mundo ngayon. Yun yan. Yung pag-ibig. Ang Diyos na sinasabi niyang I love you and you are mine. Yes. All you wish my name. Come and follow me. I will bring you home. I love you and you are mine. I love you I at love you are you, mine. you're Kahit anong mangyayari sa'yo, kahit sino ka man, hindi kita pababayaan. Nagpalagi at patuloy akong nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Hindi ako mawalan ng pagkakataon na magbago ka. Ngunit yung pagbabago na yun, yung sinasabi nga siguro ito yung bandang huli ng ating pagnilay-nilay ngayon, yung come and rest. Hindi kaya din po tayo ng Panginoon. Yes, nandiyan yung pagmamahal ko. Pero dito sa pagmamahal, ikaw ay sa akin, pero ayaw kong mapariwala ka. Maging aware ka sa buhay mo. Pahalagahan mo yung buhay mo. Gaya ng pagpapahalaga ko sa iyo. Yes. Naghihintay lang naman siya eh. Oo, napakaganda. Naghihintay lang naman ang Panginoon. Oo. Naghihintay lang siya na ikaw ay lumapit. At sinasabi nga ng party ng awitin din pong ito. Of the night, I will be your light. Come and rest in me. Night kasi is a very figurative or very symbolic na pwede Kadiliman. din itong kadiliman ng buhay natin. Kung sino tayo sa gitnang makasalanan. Pero sinasabi ng Panginoon, I'll be your light. I will be your light. Yes, siya po ang liwanag. Yung liwanag. At thank you po, Father, sa inyong pagkakabinigyan at sa pagbibigay ng pagkakataon na kayo makapanayam ninyo. Maraming salamat po.
purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil hanggang ngayon ay nandito pa tayo, buhay pa. At sa ating mga kapatid na susubaybay sa mga nakikinig, susubaybay sa Joy of the Gospel, maraming salamat po sa inyong suporta na ibinibigay kay Father sa kanyang programa. At sa panahon po ng Kwaresma, ngayon po ay third Sunday na po tayo ngayon. At ang Kwaresma sa akin ay nagpapahiwatig na yung walang hanggang pag-ibig na ating Panginoon. Hindi yung panahon na ikaw ay saan na lang babaki. Ay dati magliliwali po dating ng Easter Sunday kung saan tayo na pupunta. Pero ang Kwaresma po ay nagpapaalala sa atin na kanyang tunay at walang hanggang pagmamahal. Wow. Yan ang Kwaresma. Kung paano siya naghirap, kung paano niya pinakita yung kanyang paghihirap, kung paano siya nagbigay ng kanyang talagang tunay na pagmamahal. At yun po ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Pagdating natin doon sa itaas, wala na yung faith. Wala na yung faith. Kalimutan na natin yun kasi nandun na tayo. Yung hope, wala na rin. Love na lang talaga naiiwan. At saka yung love ng puno ng kasayahan. Yeah, puno ng ang itatanong na lang po sa atin, ang tanong na lang po sa atin ating Panginoon ay isa na lang. How much love did you give while you were alive? Yan ang tanong sa atin. Kung gaano karami, kaya how much love did you give while you were alive? Yan ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kaya habang nabubuhay tayo, magtulong tayo sa ating kapwa, ipakita natin ang ating pagmamahal. At kung sino ay nangangailangan, tulungan natin. At kung ang simbahan na ng ating pinaglilingkuran ay mga ilangan ng ating serbisyo, ibigay po natin yung tunay na, yung tapat at tunay na paglilingkod. Dahil yun lang po ang hinihingi sa atin. Ganun baga po ang sinasabi ng pare. Humayo kayo, tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo, mahalin at paglingkuran ng Panginoon. ating Panginoon. Maraming salamat, Kuya Rom, sa isang pagkakataon, at maraming salamat po kay Ate Amy sa pamilya. Talagang ito ay aking tahanan din po. Salamat na salamat. Thank you, Father. The music of the gospel, the Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat. In your home, I love you and you